Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Kung pinagpalang umaga mga kapatid. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa Panginoon. Alayin natin ang Panginoon ng papurit pagsamba. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, glorify your name today. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord God, for your love, compassion, and mercy, Lord. Thank you so much, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Ayan, good morning na po sa ating lahat, mga kapatid, sa ating mga early bird. No? Magandang umaga na sa ating mga maagang nagising. So ngayong umaga po ating pong pagpapatuloy yung ating pong tinatalakay patungkol po sa libro ni Pastor Rick Warren, ang Purpose Driven Life. Isang buhay na may layunin, discovering your purpose. Sabi nga po niya, what on earth am I here for? And ito po yung the two most important days in your life are the days you are born and the day you find out why. Sabi po ni Mark Twain. Sabi po ni Pastor Rick Warren, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning.
And without meaning, life has no significance or hope. Ngayon po ay day 1. It's all start with God. Lahat ito ay nagsimula sa Diyos. Sa Colossians chapter 1 verse 16, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank of angels, everything God started in Him and find its purpose in Him. Para sa lahat, ganap na lahat, sa itaas at sa ibaba, nakikita at hindi nakikita. Sunod-sunod na ranggo ng mga anghel, lahat ay nagsimula sa Kanya at natagpuan ang layunin nito sa Kanya. Yan, purihin na po ang pagkabasa ng Kanyang salita sa Colossians chapter 1 verse 16. Yan. The purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment, your peace of mind, or your even happiness. It is far greater your family, your career, even your wildest dreams and ambition. If you want to know why you were placed on this planet, you must begin with God. Malinaw, no? You were born by His purpose and for His purpose. Yun po yung layunin ng Diyos, mga kapatid. Kaya wala pong aksidente sa buhay natin. Yan po ay nagkakalakip-lakip sa palatuntunan ng ating Panginoon. Focusing on ourselves will never reveal our life purposes. No? Kaya kapag tayo po ay nakapokus sa sarili natin, hindi natin ma-maximize, no? Yung pinaka-purpose natin dito sa mundong ito, why we are here on earth. Sabi po ng Job chapter 12 verse 10, it is God who directs the lives of His creature. Everyone's life is in His power. Kontrolado ng Diyos, mga kapatid, even yung ating buhay. In the same way, you cannot arrive at your life's purpose by starting with focus on yourselves. You must begin with God, your Creator. You exist only because God will that you exist. You were made by God and for God. Kaya nga tayo nag-i-exist sa mundong ito dahil ito ang nais ng Panginoon. Dahil mayroon siyang layunin sa iyo. Bakit tayo nandito sa mundong ibabaw? May ipinapagawa sa atin ang Panginoon. Tanda natin. You were made by God and for God. Malinaw po, no? Ano ba yung 5 purposes of your life? Number 1 po, God plan for His pleasure. Tinatawag natin worship. Learn to love God. Natuto tayo magmahal sa Panginoon. Revelation chapter 4 verse 11b, you God created everything in it for your pleasure that exists and were created. Kaya nga po, mga kapatid, tayo po ay nilikha ng Diyos. Mayroong pang specific na instruction ang Panginoon sa atin. May mandate ang Diyos na ipinapagawa o ipapagawa sa atin, mga kapatid. Kaya ang buhay po natin ay meant for Christ, no? Kay Lord talaga eh. Para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang pleasure, mga kapatid. Kaya nga, God planned me for His pleasure. Yan po yung plano ng Panginoon, mabigyan siya ng kaluguran. And number 2, God formed me for His family, fellowship. Learn to love His family. O tinatawag natin the church. Ephesians chapter 1 verse 5. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through, kanino daw? Kay Jesus. Diba? This is what He wanted to do. And it gave Him great pleasure. Kapag nakikipag-cooperate ka sa Panginoon, no? Minamahal mo yung family mo, yung church, minamahal mo, mga kapatid, natutuwa ang Panginoon. Because God formed us for His family. O tinatawag natin fellowship. Number 3, God created me to become like Christ. Create tayo ng Panginoon to become like Him. No? Discipleship. Kaya nga, meron tayong mga discipleship program. No? Road to maturity. Road to spiritual maturity. To grow up spiritually. Di ba? Hindi manatiling bonsai. Hindi manatiling baby. Mga kapatid. Colossians chapter 1 verse 15. We look at the sun and see God's original purpose in everything created. Sa pamamagitan ni Kristo, nakita niya yung original plan ng Diyos sa kanyang nilikha. Philippians chapter 2 verse 5, sabi ni Paul, in your life,
You must think and act like Jesus Christ. Diba, mga kapatid? Yun po yung plano ng Panginoon sa atin, yung purpose ng Diyos sa atin, to become like Him. And number 4, God shaped me to serve Him in ministry. God shaped me to serve Him, o tinatawag natin ministry. Serve God by serving others. Sabi po ni David sa Psalm 139 verse 13, You shape me first inside them out. You form me in my mother's womb. Doon pa lamang sa sinapupunan, alam na ng Diyos kung ano magiging ka. Alam na ng Diyos ano ang ipagagawa sa iyo. Alam na ng Diyos. Sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 10, He made us to do good works. Ano ba? Maging kasangkapan tayo sa paggawa ng kabutihan. Tinatawag natin ministry. Mag-involve po tayo sa ministry. Maging proactive tayo. Maging actively cooperate, no, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. And number 5, God made me for a mission. Ito po yung mission. Pass on the good news. Ito naman yung outside, no? John 17:18, sabi po ni Jesus, Jesus is the same way that the Father gave me a mission in the world. I give you a mission in the world. Kung paano inutusan ng Ama si Jesus Christ, no? Nung siya po ay nagkatawang tao dito sa lupa, no? Ginampanan niya yung kanyang tungkulin. 'Di ba? Sa inatan sa kanya ng ating Ama, nagampanan niya yon in a very precise, productive way. Natapos niya yung kanyang takbuhin, natapos niya yung kanyang ministry dito sa lupa, mga kapatid. Kasabi ni Paul kay Timothy, to pass on to others the good news. Kailangan mong ipasa sa second, third, fourth generation, fifth generation, yung magandang balita. Dapat hindi nahihinto yung gospel, mga kapatid. Dahil yun ang plano ng Lord sa salvation. Hindi dapat nahihinto ang gospel. You were made for God. You are made by God and for God, and until you understand that, life will never make sense. Hanggat di mo naintindihan ito, na ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, hindi mo siya mabibigyan ng importansya. Mahalaga po ito malaman na hindi lamang tayo nabubuhay sa mundong ito para sa ating sariling kapakanan. Ganun po ang gusto ng marami, no? Magpakasaya, magpakasasa, magpakayaman sa mundong ito. Pero yung ipinagagawa ng Panginoon, hindi nila ginagawa. Pansarili. Tandaan natin, mga kapatid. Ikaw ay ginawa ng Diyos at para sa Diyos. At hanggang sa maunawaan mo na ang buhay ay hindi magkakaroon ng kahulugan. Tandaan natin, we are created by God to give Him pleasure. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 11 to 12, it's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eye on us. Had designed on us for glorious living. Part of the overall purpose, He is working out in everything and everyone. He cooperated. Nakipag-cooperate siya sa Panginoon, sa atin, mga kapatid. God is actively cooperate with us. And He actively involved in our daily lives. Involved si Jesus sa ating mga ginagawa. And nothing happens without God's permission. Nothing happens without God instinct, mga kapatid. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari sa buhay po natin. At hindi niya iyon papayagan na tayo po ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. 3 insight into your purposes. Number 1, you discover your identity and purpose through a relationship with Jesus Christ. Kaya nga, hindi po ito religion ang ating pong laging sinasabi dito. It is relationship to Jesus Christ. Magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoong Hesus. Yan po ang susi, mga kapatid. Number 2, you may choose your career, your spouse, your hobbies, and many other parts of your life, but you don't get to choose your purpose. Si Lord,
ang nakakaalam ng purpose natin dahil sa may akda ng ating buhay. Number 2, the purpose of your life fits into a much larger cosmic purposes that God has designed for your eternity. Kaya nga, huwag tayong malimitahan ng circumstansya o ng way ng mundong ito. Ang plano sa atin ng Panginoon, malawak, larger perspective, cosmic purpose. Ito po ang design sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Being productive, being prosperous, being successful. Iyan po ang plano ng Lord sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Iyan po ang plano ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi lamang magsaya ng panahon, ng oras sa mga masamang gawain, kundi igugol mo yung buhay mo hanggang nabubuhay ka dito sa mundong ito para mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Yan po yung plano ng Diyos, mga kapatid. Mabigyan siya ng kaluguran. Lahat ng ginagawa natin, whatever we do, whatever we eat or drink, we do it all for the glory of God. Ano man daw ang ginagawa natin, maliit man o malaki. Tanda natin lagi na ang napaparangalan hindi tayo, kundi ang napaparangalan ng ating pong Panginoon. Siya po ang nabibigyan natin ng kasayahan sa lahat ng ating ginagawa. At isang bagay na nabibigyan natin ng kasayahan ng Panginoon, ito po ay paglingkuran siya. Sundin siya. Tumalima sa kanyang utos. At higit sa lahat, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Mga kapatid, doon ang nalulugod ang Panginoon. Kung ano ang nais ng Diyos ipagawa sa iyo, gawin mo. At kung ano ang ayaw ng Diyos na gawin mo, huwag mong gawin. Huwag kang manangan sa sarili mong kakayanan. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Magpasakop ka sa Diyos. Magpasakop ka sa Panginoon because God is sovereign. Alam niya lahat. Even our hair is numbered by God. Wala tayong ipagmamalaki, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Di ba? Kaya habang tayo may lakas pa, gawin na natin kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Magligtas ng kaluluwa, magdala ng kaluluwa sa pana ni Kristo, mag-share ng gospel, mag-abot ng mga tao at dalhin sa pana ni Kristo. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Pangalagaan yung kanyang nilikha. To have dominion, to govern. Diba sa Genesis? Mga kapatid. Yung unang layunin ng Panginoon, bakit tayo nilikha niya? To have fellowship with Him. Gusto ng Diyos, meron siyang kausap. Gusto ng Diyos, meron siyang ka-fellowship. And the second one is to have dominion. To govern the rest of His creation. Ikaw ang inatasan ng Diyos, pangalagaan ito. Ikaw ang nais ng Diyos na gumawa nito. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Mga kapatid, kaya dapat mong maunawaan na lahat ng bagay ay nag-umpisa sa Panginoon. Siya ang lumikha sa atin, siya ang lumikha ng sangkatauhan, siya ang lumikha ng sanglibutan. Marapat lamang na tayo ay tumalima. Ano ba ang pinagagawa sa atin ng Panginoon? The purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment. You must begin with God. You were born by His purpose and for His purpose. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Salamat po sa assurance at pangako ng Panginoon sa ating buhay. Habang tayo nabubuhay, God is in control. He is sovereign. Alam ng Diyos yung mangyayari sa buhay po natin.
Siya po may akda ng ating buhay, mga kapatid. Ang kailangan natin sumunod sa Kanya, tumalima sa Kanya. Paglingkuran siya, gaya ng nais po niya. Bigyan ng kasayahan ng Panginoon. Huwag natin siyang palungkutin. Bigyan siya ng kaluguran sa lahat ng ating mga ginagawa. Puri ng Diyos, sa umagang ito mga kapatid, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong daily devotion sa araw po na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw po na ito. Samahan tayo ng Panginoon sa araw po na ito. Maging matagtagumpay tayo, maging mabungat po tayo sa buong maghapon, mga kapatid. Ilayo tayo anumang panganib, sakit karamdaman, ilayo tayo sa anumang badya ng kaaway. Bagkus naroon yung katagumpayan, ipakalob sa atin ng Panginoon sa araw po na ito. Salamat, Ama, Lord, sa araw po na ito, Lord God. We praise you, we glorify your name. All the glory, honor, and praise. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless po, mga kapatid, and to God be all the glory. Bye-bye!